ito na masasabi ko, no? I believe that there are people who still have conscience. You think he's one of those? And at the right time and at the right moment, it will arrive. Babalik yung consent. Makikita mo. Kasi makikita mo kasi nakikita mo yung katawan mukhang pinababayaan niya yung sarili niya Pag ganyan ka, it is your conscience nagging you. Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makagalaw. Imagine, ang dami-dami mong pera, hindi ka makapag-gym, hindi ka makapunta. You cannot move. Why you cannot move? And binge eating is one symptom of a heavy conscience, di ba? Bakit ka naman masistress Next, napakatalino mong tao, no? Yung pinag-aaralan mo dyan, napag-aaralan mo na sa yung unang parang pa. Pinuulit mo yan. Yun ang masasabi ko, no? And it will come. Ako nananalig ako, no? Na it will come, kasi minsan lang tayong darating sa buhay natin. Asas, naging kaibigan mo naman yung isa, lalo na nung panahon na nagsisimula pa lang kayo, kumbaga hindi pa ganun kaaluan yung buhay. So more or less kilala mo yung pagkatao niya. Tingin mo ba may pag-asa pa na talagang manumbalik siya, magbalik loob siya sa tamang lugar? Well, ang ano kasi niyan is, you will never forget. Oo, meron niyang chance. Kaya iniingatan niya. Ang sarap-sarap na po ng buhay ko. Kaya lang po naaawa ko sa mga kababayan natin na naiwan sa Pilipinas. Naaawa po talaga ako. Naawa ko. Kasi po, kakain ako halimbawa sa sa Persia Grill sa BGC. Tapos, nakita ko walang, madalas po kasi kumain dun Tapos, sakay ako ng taxi, pauwi, wala akong makikita pulubi. Pero alam ko sa sarili ko, maraming hindi ko makain. Kaya lang po, nakikita ko po sa pagpipilian natin ngayon. Duterte lang Yun lang yun po. Yun lang yung aayos yung buhay nyo. Wala na po ako maisip. Napapagod na po ako mag-isip. Kasi po, ang problema, wala na po akong pangarap sa sarili ko. Wala na po. Kasi po ako, mga kaibigan, ako po, drop out ako ng college. So, cum laude dapat ako sa math, sa UP Diliman. Kaya lang di natuloy kasi nagago ako. Tapos, overtime, nagtiro lang ako. Tapos, ang gusto ko lang sana, yung mga Pilipino na naiwan ko, maging kasi sarap yung buhay no na tinatamasa ako ba? Ang problema po, hindi kaya ng konsyensya ko na maging masarap yung buhay ko. Tapos karamihan ng mga kababayan ko, hirap na hirap. Ngayon, halimbawa ngayon, ayun yung wala tayo ngayon, ang lala ng krimen ngayon, di ba? Parang ang tatapang ng mga kriminal ngayon. Yes. Walang pakilangan. Dito nga lang sa Cebu, just today, I think, hindi ko na-share yun, no? Isang napakagandang babae, no? Sales lady ng SM ata yun, no? Pinasok sa kanyang boarding house. Parang ni-rape pa ata kasi hubad-hubad na yung katawan and then sinunog yung mukha. Yung mukha. So talagang, and I think these kinds of crimes, Joey, is perpetrated, and I'm very, very sure, by drug addicts. Kasi yung mga ganitong klaseng krimen, ganito kahinos, talagang only a man na lango sa droga ang makagagawa ng ganito kasamang krimen. Oo. Ayun. So, yun yung, diba? So, may mga may mga buwelta ng mga vloggers ni Bino, yung mga ensaymada doon kay Cathy. Oo. Ayun nga, yung isang araw na na vlogger, minumura raw si Cathy. Tapos yung isa namang pangit na na vlogger nila, parang sabi, escabeche naman yan. Wala mang kredibilidad yan kasi escabeche. Ganyan. Well, talaga lang. Wala yan. Kita mo yung vloggers nung panahon ni Duterte, pag inakusahan si Duterte, ganyan ba? Nagsasabi lang na, huwag ka maniwala kay Trillanes kasi binitbit lang niya ng Bex. That's not how to do it. I'm so sorry. The only person
who could actually do better, the best job in debunking Kathy is actually the one who is silent. Kasi siya rin yung panahon ni Duterte, pag may nag-aakusa sa mga Duterte, siya yung kakaroon ng investigative journalism. Bakit sa tingin ninyo, yung taong yun ay tahimik? Sa issue ng droge. Yun lang masasabi ko. Bakit yung, di ba, kung may kumpara kay Kathy na nasa circle, sa lahat ng vlogger sa inyo dyan, siya lang yung talagang nasa circle. So, pwede naman siyang magpunta doon. Sabihin niya, ang pamilyang po ito ay hindi po nagdodroge. Wala po sa kanila nagdodroge. 1, 2, 3, period. Baka naman kasi may vlogger din na nakapunta doon at naka-witness. Charot! Ang problema dyan, baka sumingot din. Oo, di ba? Eto. Join the club. Sabi nila si Thea Tan. Hindi po si Thea Tan. Wala po siya. Friend circle. Diyos ko po. Nakita mo ba si Thea Tan na pag umuwi ng Pilipinas, nasa Malacanang or niyayakap-yakap, ganyan. Hindi ba? Ito na masasabi ko, I believe that there are people who still have conscience. You think he's one of those? And at the right time and at the right moment, it will arrive. Babalik yung consent. Makikita mo. Kasi makikita mo kasi nakikita mo yung katawan mukhang pinababayaan niya yung sarili niya Pag ganyan ka, it is your conscience nagging you. Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makagalaw. Imagine, ang dami-dami mong pera, hindi ka makapag-gym, hindi ka makapunta. You cannot move. Why you cannot move? And binge eating is one symptom of highly stressed of a heavy conscience, di ba? Bakit ka naman mas-stress Bex, napakatalino mong tao, yung pinag-aaralan mo dyan, pag-aaralan mo na sa yung unang panahon pa. Pinuulit mo. Yun ang masasabi ko, And it will come. Ako na nanalig ako, na it will come, kasi minsan lang tayong darating sa buhay natin. Kahit nga itong si Papa E ng isang may nagkwento sa akin mga ram, tinipon-tipon daw sila one time kasi nga feeling nito malapit na siyang mategi. So sabi niya, tanungin niyo ako ng lahat yung gustong itanong at magsasabi ako ng totoo. Ganon ang mga matitegi. Kasi ang mga matitegi, girl, nararamdaman nila ang ganito yan when you are about to tegi bells, mararamdaman mo ang bigat ng buhay mo, ng puso mo, etc. And you want to unload as much as possible as you can. Nakita ko yan sa lahat ng matitegi. Dati kong friends, ganyan. Yung mga tipong kahit wala. Meron nga akong dating kaklase, hindi kami magkasundo. Girl, talagang bago siya mategi, sinabi niya ng mga nakapalibot na, please tell us, thank you for the friendship. Dapat siyang mamatay nun, malapit na siyang mategi nun, kasi nga, pero talagang hindi karoon kami ng hidwan, etc. Ganyan. So, gano'n lang yan mga ganyan lang mga ganyan. Ako, I can personally attest to that. Kasi nung tatay ko, bago mamatay yung tatay ko, tinawagan niya lahat ng mga kaaway niya. Nag-ayos niya. You will feel the heaviness of your heart. Yung isa kong friend, Tranela siya, may jowa siya na sa Netherlands, Dutch. Old rich yung pamilya. So, very conservative to. Nung sinasama siya, dahil parang siyang nilalait, nung magulang, nung tatay na, parang nilalait siya, kasi Tranela siya tapos yung naging jowa yung anak nila, uniko iho. Nilalait talaga, tangina tong cross-dresser niya. On the death ng tatay. Nag-apologize yung tatay pagtrato dun sa friend ko. Naiyak talaga siya. Parang, yun lang yan. You will... Kasi... Yes. You will never... Ako yan, tatawagan ko para sabihin uy, next ka na ha. Una lang ako sa iyong korte. Lahat yan nag-unload. Walang mintis yan. Kaya nga, kung kayo naniniwala sa afterlife, kaya nga yung mga biglaang namatay. Meron silang unfinished business, di ba? Kasi nga biglaan silang nategi. Hindi nila natapos yung dapat nilang tapusin sa mundo at yung linisin nila ang kanilang konsensya. Kaya di ba they're stuck in a place, they're stuck in a particular ganyan. Pati nga yung yung ex-mother-in-law ko. Pero yun, hindi yung biglaan, talagang pinlano niya ang kanyang pagkategi kasi may euthanasia sa Netherlands. Yun ang ginagawa. Meron ba? Akala ko sa Switzerland lang. Assisted meron sa Netherlands, meron din sa Belgium. Okay. Marami, there are a lot of places in Europe that it is legal. So ginawa niya, tinawagan niya lahat, pinuntahan niya, ganyan. You will unload. Because the last pain that you will feel before you die is your heavy heart. The heavier your heart, that's the last thing that you will remember.
And you can see, you know, I watched one of his program, no? Yung ano nga, no? Yung Persona nga, no? And it seems na iba na siya magsalita eh. Iba na siya kung, you know. So maybe, no, in time, this guy will realize. Sana dumating yung ganyang realization kay dun sa Secretary of Justice. May comment kasi dito eh. Magkakaroon yan, pero I don't think that they will do it publicly. They will just do it to their friends, their whatever. Yung pinagkakaanuhan nila lang sama ng loob. Pero yung sa bayan, maybe they will tell it to people close to them, etc. Look at Angie Reyes. Yun, grabe yun. Hindi na kinaya, no? Grabe ano, di ba? Sa puntod ng nanay niya yun, parang, you know, it feels like, parang, yun yung eksena doon. That's the pang, yun ang tinatawag na the pang of course. Iba yun. That was a statement na talagang more than a statement. Kakaiba ang konsensya, girl. Kakaiba yan. Once, and you'll never know when your conscience will one day hit you. Mahirap yan. Kaya ako talaga hindi talaga pumapasok sa mga bagay na may mga sapit. Never. Kasi hindi ko kakayanin, girl. Kasi you know why? Kasi I have attempted unaliving myself. Like, attempted talaga. Oh, yeah. Yeah, that was in 2000, no? December 2000. A lot of reason. I think it was the most depressing period of my life. So salasabit na siya. That was December 2000. So I experienced that on the throes of death. Kasi ano ko noon how do you call it para hindi ka matanggal sa ano? A rope around your neck. Ganun na. Ang ano talaga yun. Alam mo yung you're gonna feel, actually you can feel everything. Na manhid na yung buong katawan mo and your ears are popping, etc. So you have that brush. Kaya ako talaga pumapasok sa mga alanganin kasi I have experienced meeting death. Looking death in the eye. In the eye. Kaya nakapang sa mga alanganin kasi alam kong gaano kabigat yung what it can do to you yung gaano kabigat yung moment ngayon. Kaya I don't go that way or whatever. And secondly, I'm the person who cannot lie well. Actually, ako yan din eh. Kaya ayoko kasi hindi ako magaling magsinungaling. Yung mahuhuli talaga ako kasi hindi ko mapapanindigan yung kwentong sinungaling. Kasi nga papalang ako yan ang sabi ng nanay ko, no? Sabi ng nanay ko sa akin, alam mo, sa lahat ng bata ikaw ang hindi marunong magsinungaling. Hindi marunong magsinungaling. Ikaw yung halatang nagsisinungaling. Mukha mo pa lang. It's too hard to lie because you know when you retell those lies, nag-iiba eh, and it's so hard to be consistent, no? So kaya parang ganito. Wala na akong dumi ah. Uhog yan ah. Dumi na ako sa mukha. Wala na akong dumi ah. Uhog naman daw yan, girl. May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Kaya yun talaga, mahirap talaga magsinungaling kasi talaga you will really look at you can see it on my face. Kaya ako talaga nakikita talaga mukha pa lang. Alam kasi nga lalo yung mga jowa, yung mga naging jowa ko, nagsinungaling ako. Sabi nila talaga sa akin, alam mo, hindi talaga pwede magsinungaling. Hindi ka padali. Asas, naging kaibigan mo naman yung isa, lalo na nung panahon na nagsisimula pa lang kayo, kumbaga hindi pa ganun kaaluan yung buhay. So more or less kilala mo yung pagkatao niya. Tingin mo ba may pag-asa pa na talagang manumbalik siya, magbalik loob siya sa tamang lugar? Well, ang ano kasi niyan is, you will never forget. Oo, meron niyang chance. Kaya iniingatan niya. Kaya iniingatan niyan siya. Pero yun na nga, may chance yan. Kasi nung panahon na yan, ako ang isa sa kanyang tinatanungan kung delikado yung papasukin niya isang bagay. So, meron niyang voice of conscience, no? Sana lang maisip niya, Asas, bago pa, alam mo naman, yung tulad ng sinabi ni Cathy na, akala nyo kayo, inuutusan kayo niya, tapos tuwan-tuwa kayo kasi parang part of the group na kayo, pero eventually darating yung panahon, dahil marami kayong mga nalalaman tungkol sa kanila, kayo naman ang aanihin nila, ikaw naman yung wawasakin nila. Kasi nga, parang marami ka nang alam tungkol sa kanila, ikaw naman yung wawasakin. So sana dumating yung makaisip siya ng maganda bago pa dumating na siya naman yung wasakin, di ba? Pero kasi sila is mutual, ano yan eh. Siyempre, may alam sa kanya, may alam din siya.
So baka hindi niya kayang harapin yung alam nila sa kanya. Gets mo? Kaya Hindi yun siya yun ang magiging rason. Yun ang magiging rason kung bakit kung hindi siya magbabakit. forward. Hindi niya makakaya yung alam nila sa kanya. Ako naman wala akong pakialam, no. Alam ko, parang lahat ng alam ako talaga ang payo ko sa lahat ng tao. Do not be afraid of your shadow. Okay? Correct. Everyone has a shadow. Do not be afraid of your shadow. If you are afraid of your own shadow, ibig sabihin, putang ina, may ginawa kang karumal-dumal. Correct. Ganun lang kasi yung yun eh. Ako, I'm not afraid of my own shadow. O, kita mo, nung nagsalita siya dyan, na kauna-unahang beses na sumagot siya, di ba? Nung sa kanyang, ano ang kanyang mga pinagsasabi sa akin? Yan, hindi nakapag-meeting kay BBM. O if daba, nasa ibang bansa, walang ipon. Yun yung dark side ko, na may utang ako sa'yo, na umutang ako sa'yo. Tapos ito, napangit daw yung bahay niyo. Napangit yung bahay namin, tapos itong si FX, sinabahaba yung panahon na nag-prepare para sumagot ka ng ganyan. Ang baho ko is nagpro bono ako sa'yo, mali ka pa. Di ba? Ang dami yung, di ba? Bakit? Kasi alam the best thing that you've got, di ba? That's the best that you got because alam ko ang aking anino. Okay, this is what you call in life shadow work. Okay, I have done that in my life. You know shadow work? I did that because kailangan yan sa therapy bago ka magpa-operator. You need to understand where you're going, where you're coming from. Okay? Kaya nga ako na parang, kayo, napaparaning kayo ngayon. Diba? Napaparaning kayo ngayon, lalo na dito kay Cathy Girl kasi yung hamon niya sa inyo na, sige, gurgurin niyo ako, sama-sama kayong babagsak lahat. 150 USB, napakaalata ng lola mo. Oo. Because Cathy Girl is now the shadow haunting them. Yes, Cathy is the shadow. Cathy is their shadow. Ako naman sinong shadow ko. Sino bang ginawa ko ng masama? Wala akong ano niyan. Ako nga, aminado nga ako. Di ba sabi ko, ako dati, nung kabataan ko, I've been through that. I've been through that, no? Siguro, hindi lang shabu, heroin. Yung mga talagang nakakasira ng buhay ng bonggang-bongga. Yung wala yan. Lumaki, pabila ako sa Netherlands, no? Hello? Parang everyone in the Netherlands, dumadaan sa ganyan. I can say that, like, everyone straight in the eye because I'm not afraid of my shadow. You know, I can, anong shadow ko? Ang shadow ko po ay shadow band. Shadow band po. Mahirap kasi, ano shadow ko? Parang wala naman kasi ginawang krimen eh. Simple lang sa wala akong ginawang krimen sa buhay ko. Kasi kung may ginawa akong krimen sa buhay ko, hindi ako makakapunta dito ng China at makakatira dahil meron po ditong police record requirement. At bawal makipagkaibigan sa adik. Bawal makipagkaibigan sa adik. Kaya di ba, gano'n lang naman, Diyos ko Lord, parang ang ano ko niyan is, parang ano ba, lahat naman tayo may ginawang kabalustugan ng kabataan natin, no? Di ba? Well, ang akin kasi, you know what, ang ano ko noon is, hindi ako gagawa ng kabalustugan sa buhay ko na hindi cool. Yun ang ano ko noon, yung gagawa ng kabalustugan sa buhay ko na hindi cool. Pag narinig mo, hindi ka, ay shit, astig, ganon. Ganon. Di ba? Walang ganon, na parang, tumira ako ng Europe, pumunta ako ng mga sex parties, no, rave parties na social. Yun nga lang, bawal ang camera. Bawal ang cellphone. So sabi ko, wala kayong makukuha. Alam mo yung sa shadow na yan, Sas? Yun ang shadow ko. Ano? Tingin ko yung shadow na si Cathy, tingin ko marami pa yan. Kasi nga marami sabi ni Cathy, parang hindi na naman ako yung ginanto ng grupo nyo. Marami kami. You meaning marami sila. May ibang magiging confident actually because Cathy Binag came forward and told her story. Kasi I really Grabe yan, Joey, no? Hindi ko yan naisip. Kasi kung bakit siya yung bigat ng pinaghuhugutan ni Cathy doon sa sinabi niya. Kasi 'di ba sinabi niya parang ito binubuli ako nitong mga to, yung parang ginawa ako ng mga storya, kineme ganyan. Tingin ko merong malalim talaga silang ginawa kay Cathy at hindi na share ni Cathy yung iba. Kasi for Joey, her, if I forget, for her to say na wala na akong pakialam, gusto niyong saktan ng pamilya ko, wala na akong pakialam. Pagkatapos, kung palulubugin niyo ako, sabay-sabay tayong lulubog. I mean, sobrang bigat ng ano niya, yung kumbaga parang all out si bakla. Diba? All out si bakla na parang ay talaga siya. And I remember Joey, no? Ang sabi niya, before nung interview ni Mother Dragon, ang sabi niya, she talked to so many people, including the AFP and the police. Kasi marami nga siyang natulungan doon, no? And some friends, no? Now, na sinabi mo na yung ganyan, I was reminded, di kaya Joey, isn't it a big possibility na may mga katulad din ni Cathy na nag-reach out sa kanya na
ikaw mag-expose muna, and then pagka anong mangyari, susunod kami. Hindi kaya isang rason yun? Kaya na-involved Yeah, din si it could Kathy? be. Yeah. Because At saka kaya may confidence din si Kathy na, di ba, magtatatalak sa show Kasi- sa vlog ni Mother D. Kasi ang alam ko, yung mga biktima kasi, they get involved in and they get the confidence to come out if yung mga other victims will corroborate and will also go out, no, in public to corroborate that testimony, no. So kaya na-interest ako dun sa sinabi mo, no, na kasi na-remember ko nga yung sinabi niya na she talked to a lot of people, and by a lot I mean a lot. So and I would imagine there are like other girls like her or maybe even men na baka na-reach out na rin sa kanya, no, at mag-come out na nga, no, after her. Mami, tingin ko malalim yung ginawa sa kanya kasi may nabanggit siya, hindi ko alam kung anak nino kung anak ba ni, kung tong mga anak nung mag-asawang to o anak ni Tony Boy. Pero may sinabi siyang, hindi ko mga pinastos ako. Ang taas ng mga pinag-aaralan ng mga batang to, pero ganyan kababoy yung mga ugali, mga ganung drama. Yung nire-refer raw siya as a whore, yung mga ganyan. Feeling ko malalim pa dun eh. Feeling ko mas malalim pa dun. Malalim pa yun? Mas malalim pa yun? Sabi niya may physical abuse, merong ganyan. Kasi yun nga, yung sabi mo kanina, Joey, yung when Anton Lagdameo was trying to hit on her, at sinabi mo na mas malalim pa yan. Alam ko, mas malalim pa yan. At I think there are other personalities involved, hindi lang si Anton, who was trying to hit on Kathy. I think, maganda pa naman si... Ay, ang ganda pa naman ni Kathy. Ganda pa ni Bakla. Pero in fairness sa Kathy although binanggit niya si Inigo Sobel, sinabi niya na hindi si Inigo Sobel yung umapi sa kanya, kundi yung brother-in-law. And then sinabi niya never, parang hindi ko siya nakita. Alam mo parang ganun. Feeling ko nga hindi kasama si Inigo Sobel sa Voltes 5 kasi parang nabanggit niya si Inigo doon sa context na akala niya ibinigay sa kanya yung property sa San Francisco. Pagkatapos nakapangalan lang kay Inigo Sobel. Di ba yun yung context ng pagsabi? Tapos sinabi pa nga niya na mabait si Inigo eh. Oo, sinabi ba niya na nakikasama niya sa ano? Wala. Di ba wala? So parang feeling ko hindi kasama si Inigo Sobel dun sa Vol. Siguro friends nila kasama ba? Kasi parang hindi ang nabanggit lang na magkakasama si BBM, si Lisa, si Anton Lagdameo, at saka si Ferendo. Hindi, ang sabi niya mabait daw to si Inigo. Pero siya circle of friends. So ngayon, si Inigo nga nagpa-interview sa Metro Magazine ng 1990, March 1990. Interview niya yun. Yung Inigo Sobel, The Dark Prince, interview niya yun. Inamin, interview niya yun, nag-koko pa siya, before. Okay. Interview niya talaga yun, yung pinost ko. Okay. Mga kabarkada, di ba? Hindi rin natin alam kung ano na ngayon. Here's the thing, no? Ito namang, all I can say is, you are the president, and come on, you're supposed to follow the law. Ikaw nga dapat sa lahat ng tao sa Pilipinas ang matuwid eh. Kaya hindi iubra yung parang kayo naman walang kasalanan. Dex, hindi kami presidente. If you're president, you must be the example of all examples. Pwede ba yun? Na, okay, lalabanan natin ng droga. Sasabihin mo, pero ikaw nagdodroga? Ha? Don't follow what I say, follow what I do. Don't follow what I do, follow what I say. Ayun. Pero grabe yung kay Kathy Binag, no? And I can only imagine ano yung nasa flash drive, no? What do you think would be the move of Lisa, of Bongbong, and everyone who's implicated by the statement of O di yung strategy uli nila sa lahat ng mga naggaganyan sa kanila, either papababoy nila sa mga troll nila, sa mga vloggers, ano na gagawin? Papababoy nila sa vloggers nila. Or hahanapan ng kaso si Kathy Binag, hahanapan ng tataniman ng kaso, etc. It's the old game. Or they will maybe they will ignore it first. Katulad kay Maharlika, they ignored Maharlika first, and then after 1 year na nagka-traction na ng bonggang-bongga, bigla na sila, kasuhan natin si Maharlika sa US, 1, 2, 3, di ba? Ganyan. Oo. Yung mga kaso naman nila kay Maharlika, it's not stopping Maharlika. Ayan, na-interview pa yun si Kathy Binag after how many lawsuits? Di ba? So, hindi kasi paano mo may hinto si Maharlika, kailangan mo na injunction. And it is a US injunction. Ang injunction yun, laban lang sa'yo. Ang target mo, di ba dapat huminto na siya sa kasatsat laban kay Lamat BBM. Laban lang sa'yo. Laban lang kay Abel, laban lang kay Puy. Kung magtagumpay ito kay Mel, laban lang kay Mel, saka kay Yan lang ang injunction. Paano kung, hindi naman yan ang goal ninyo? Ang goal ninyo, i-protect the king and queen. Wala rin.
Yeah, next move daw nila, create fabricated crimes against Kathy. Oh, baka mamaya isyuhan ng mga tax issues, yung mga ganon, di ba? Mga tax evasion. Oo, yung, may negosyo si Kathy eh. Tax Kathy. So delikado yan, no? Yung tax evasion kasi is a criminal offense, no? So siguro naman, I think Kathy is wise enough, no, to prepare herself na pag may mga ganyang kaso na darating sa kanya. And maybe intimidation, no? That's one. Maybe maglalabas sila para ma-intimidate yung mga taong Gusto. pwede lumabas. Pero the thing is, do or die si Kathy. Ibig sabihin, meron siyang something. Do or die nga eh. Kaya nga siguro she's the one who came out first, and I'm really sure, I'm very pretty sure na Kathy already spoke to a lot of people like her. Na akong mauna, look at me, and then draw strength from me. And we will be on this. Kasi sabi na nga niya eh, babagsak tayong lahat eh. Hindi, kinausap na nga niya si diba? Yung pamilya niya. Kinausap niya yung pamilya niya. Kinausap niya yung friends niya na militar, kinausap niya yung abogado niya. So, bago siya lumabas, marami siyang kinausap na tao to get advice. So, itong paglabas ni Kathy, this is not impulsive. But this is a decision that she reached after talking considerations about talking to the people around her. So now, siguro pinayuhan siya ng do the right thing for the country. I think pinapaya do the right thing for the country. Kasi pwede naman nilang sabihin na wag mo nang gawin, wala namang mahita. Kasi noon, pwede mo siyang payuhan na ganun si Kathy. Kathy, wag na. Move on ka na lang. Move on na. Di ba? Kasi gumawa siya ng documentary. Yung documentation po niya sa USB, ginawa niya yan. Yung documentation niya sa USB niya, ginawa niya yan dahil nagpe-prepare siyang laban sa kanila noon. Pero hindi niya tuloy. Siguro may nag-advise sa kanya no, na Kathy, move on na. Hayaan mo na lang. Forgive and move on. Eh baka ito, ang payo sa kanya nung mga sundalong kakilala niya, ng lawyer niya, at lalo na ng mga anak niya. Just do the right thing for the country. Kasi yun yung sinabi niya sa sa YouTube eh. Sa YouTube. Alam mo, Sas, yung nagigets ni Kathy na itong mga taong to tinarantado ako tapos wala naman akong laban, wala naman akong mapapala, hindi ako mananalo rito, hayaan ko na lang. Pero may mga ebidensya siya, syempre. Hayaan ko na lang move on. And then makikita niyang nangyayari ngayon, tapos ginagawa na naman sa ibang tao or mismo sa bansa na, yung pakiramdam na parang, tangin na, hindi pwede ito. Parang hindi ako naagrabyado ako, nag-move on ako. Pero ito ngayon, hindi pwedeng, pag ginawa nila to, ulit-ulitin na ulit-ulitin. So parang kailangan ko nang magsalita. Ganun yung nakikita kong ano. Kasi sinabi din niya eh, parang she saw herself in VP Sara, na kung anong tulong na ginawa ni VP Sara sa kanila, ang kapalit nun yung paggigipit ni Inday Sara nga ngayon, pati nga ni PRRD, no? Pati nga yung panggigipit doon sa TOGC, no? So parang yun ang hugot ni ni Kathy, no? Na parang bumabalik sa kanya yung ginawa sa kanya. Bully woman. Alam niyo si Inday Sara, itong basa ko kay Inday Sara. I think Inday Sara is ashamed right now to the Filipino people. Yes. Kaya hindi siya yung katulad ni Gloria na go, ganyan, yung go-getter. I think that Inday Sara feels so ashamed for herself, for her family, for the Filipino people. Kaya Inday Sara is not leading the fight. Yeah. Parang feeling ko kay Inday Sara na I don't care. May guilt factor sa part ni Inday. Yeah, I actually, yeah. Mention ko rin yan before eh. Kasi kita mo si Inday Sara, hindi siya lumalaban, no? This is so unusual for Inday Sara. Rolling with the punches eh. Walang fire in the belly. Wala siyang pakialam. I think Inday Sara don't care about being president anymore. I think Inday Sara is like, okay, this is, bahala na kayong mga tao what you're gonna do because nagigilty siya na she's been part of this budulan. That's why she's not leading the fight. This is very uncharacteristic of Inday Sara when we see her in the past. No? And kung titingnan mo yung behavior ni Inday Sara, if she knows that if she's feeling na hindi siya nagigilty, she will fight to the death. Tama tong yung nanapak siya ng sheriff. Di ba? Nung may nagchika. Di ba nung may nagchika na may naglalakad ng kaso ng disbarment niya ata or disbarment ata niya sa Supreme Court, sabi niya, nagalit siya, di ba, na I would face the consequences. Kita mo yun, di ba? She could have gotten away with the punching of the sheriff kasi everyone loved Inday Sara during the time, na napak siya ng sheriff. Kasi nung umikot yun sa social media during the time, everyone was like praising
Inday Sara. If you read the Rappler news during that time, Rappler was actually very sympathetic with Inday Sara. But now look at Inday Sara. Ako noon, 1 week after manapak ni Inday Sara, pumunta ako ng Davao. Alam mo ba yung mga tarpaulin sa Davao? Nakikisimpatya kay Inday Sara, naloka ako. Diba? Pero Inday Sara sa mga daan nakalagay. Pero Inday Sara is sabi nila, remember, silence is dangerous. I don't think Inday is plotting. I think she's not if Inday is plotting, do you think the Maisog would be that disorganized? Right. The Maisog is so disorganized. Very disorganized. I think Inday is so ashamed right now. Guilt tripping. Oh, guilt siya sa nangyari, and maybe Amy Marcos as well. Maybe at the right time, at the right moment, when they're finally how do you say it? If they're already finally resolved with their conscience, maybe these two ladies will speak up. Lalo na to si Senator Amy Marcos, no? Yes. Diba? Kasi tingnan niyo yung behavior ni Sara. It's not about Inday Sara's silence or whatever or whatever. If she's plotting, you would see it. If she's actively organizing, you would see it. If she ordered people to organize so that she could be president, you would see it. You would see a clear organization, etc. Yung nga reklamo sa mga maisog, di ba, na disorganized, walang ganito. Go to maisog rallies, no? There are people, etc. Pero, my God, this is, if you compare now the situation of GMA then, nako, lalo na yung mga Nancy, everything was so organized during that time. Leading to whatever. Now, Inday, like, gusto mo magnanatiling presidente? Go ahead. Kung gusto ng mga taong tanggalin ka, bahala kayo. But she's not actively being. She's not in the front, she's not in front or center nung. And I think this is because she feels partly responsible why BBM returned to power. Yeah. I agree dun sa yung merong bit-bit na guilt si Inday. So that is probably one of the reason kaya hindi siya, she's not making any kumpas. Diba? Kaya hindi siya kumukumpas. Yung whether or not meron siyang ginagawa or hindi ako sure. Pero, if you will notice, yung last na statement ni Inday, yung kay Marbil, it is triggered by her being protective for her family. About anything else, it is triggered by, her concern sa kanyang pamilya. I think Inday right now is concerned about her family. Kasi nung naghiwalay yung mga magulang niya, siya talaga ang nagdala ng pamilya nila. Right. Ng mga kapatid niya. Right. I remember PRRD when kinakwento niyo yung mga anak niya nung we met yung alala niyo yung hindi presidente si PRRD, yung sa RJ Bistro. Kinakwento niyo yung anak niya si PRRD, sabi niya, nako yung si Inday. Parang she was recounting yung mga personalities ng mga anak niya nung bata. Nung in-announce yung nagwalay daw sila ng asawa niya, si Pulong daw, saka si Baste, umiiyak. Tinanong namin. Paano si Sara? Ganito lang siya. Ganun ba? Okay. So parang siya talaga yung stone sa parang siya yung stone ng mga kapatid niya. Siya yung pillar of strength. I think she's taking this huge thing this really huge responsibility. Meron nagsabi dito, Sara is not stupid. Wala naman nagsasabi dito, Sara is stupid. What siya saying na kung ano yung prioritize ni Sara ngayon. I think she is prioritizing her family kasi nakikita niya yung pamilya niya What they're doing to Pulong, what they're doing to the husband, what they're doing to the father, what they're doing to everything. And kaya ang sinasabi ko ngayon is she feels partly responsible because she was the one who decided the politics in their family during that time. Yan naman sinabi ni PRD. Sabi niya nun, Inday na nagde-decide sa politika nila noon. And she's partly responsible. She feels that. And si Inday is the kind of person that who would feel guilty if she did something wrong. Did you watch my interview sa kanya? Di ba ang tanong sa kanya noon na what do you think was the most memorable, what defines you as a mayor? What was your defining moment as a mayor? Iba dyan, ibibida nila yung mga sarili nila. Agree ako dito sa sinabi ni Grace Lee, need patawarin ni Sara ang sarili niya, wala naman perfect. Actually, minention ko na rin ito sa mga previous live yung sinabi ko na, I think Inday has to, parang mag-get over niya itong guilt face niya na to. Internal conflict. Yes, yung internal conflict ni Inday. And if Inday would be able to reconcile and process this internal conflict that she is having, malaking bagay yon para sa political maturity ni Inday. Yeah, actually, yung mga naniniwala sa astrology, pareho kami ni Inday Sara na Gemini.
And a Gemini will always have an internal conflict. Kasi nga, twins nga, di ba? So kasi Gemini sees both. No? At least two sides. So yung mga sides na yan, conflicting. So matagal mag-decide. Kaya nga sinasabi, ang Gemini, indecisive or whatever. Pero matagal yung mag-decide. Pero once Gemini people decided, that's it. Look at Inday when she was deciding whether she would run for a national position. Kasi ayaw niya. Yes. Inday didn't really want to run for a national position. Gusto lang talaga niya mapatuloy ng mayor. Pero nakikita niya yung appeal ng mga tao and at the same time, so wini-weigh niya yung bagay. Di ba? Ang tagal, di ba? Ang tagal mag-desisyon ni Sara, di ba? Pero once Sara decided, anong ginawa ni Sara? Full on siya. Kinakampanya si BBM siya hindi niya kinakampanya yung sarili niya kasi alam niya sure win siya eh. Right. Si BBM, So Sas, going back to this, Joey, going back to this guilty feeling of Inday, no? Do you think she is seeking absolution, or that's why parang she's not doing anything because she wants to find that certain sense of absolution in something na she still is undecided what is it? Sino? Inday. No, according sa if you're guilty, you will eventually seek some sort of Like absolution. find a way on how to fix it, gano'n. No, actually, according sa alitap-tap sa Dalampasigan, ang payo ng tatay is, huwag kang manguna dyan dahil it leaves a bad taste in the mouth. So may payo din daw ganun ang padre de pamilya. Huwag kang manguna dyan, huwag kang manguna dyan because it leaves a bad taste in the mouth kasi ikaw ang makikinabang. Right, exactly. So yun ang payo ng padre de pamilya. Huwag kang magbida-bida. Kasi kung ano mangyari dyan, kung matanggal, ikaw ang makikinabang, parang It doesn't doesn't good. Hindi, parang wala kang kadelikadesahan na parang bakit ikaw yung mangunguna? Kasi nga, yung parang kay Lenny, di ba, na epal lang epal. So ayaw yan ni PRRD. Ikaw naman ang papalit Bakit ka epal lang epal? Alam mo yun? Tama. Actually, that's a very Duterte thing to do yung hindi yung hindi epal. Yung, 'di ba? Hindi siya hindi. Actually, minsan nga pagka sinasabi nga nila greedy sa power mga Duterte. Putang ina, sana ganun nga Kaso nga hindi. Ano raw ang Virgo? Ang Virgo are perfectionists. So if something is not going perfect in their lives, the Virgo would. Ako hindi ako naniniwala sa astrology, no? Pero kaming mga Scorpio ay ano nga? Ang mga Scorpio masamang kaaway. Tama, Ibi? Masama ka bang kaaway? You should ask my enemies. Masamang kaaway. Pag napuno ang salop. Well, I've been sued 14 times, so you know. Pero, di ba? Masamang kaaway talaga sila yung pwedeng, they can kill you. Ano lang sign ko? Aquarius. Pinrofile na ako din sa sinong last time. Aquarian ka pala, Joey. Aquarian ka pala. Ang Virgo, perfectionist yan. They are the perfectionists of the sign. They love everything immaculate. Like, everything immaculate. Once something is not, parang mga OC. Okay? Once something is not up to par sa perfection, nagpapanik yan. Parang nagpapanik. They want to present themselves as the perfect image, perfect this, perfect that, perfect relationship, ganyan. Diyos ko, dahil may kapatid akong Virgo. At like, may nakadate din ako ng laking Virgo. Ano talaga siya, una ipepresent niya yung sarili niya na napaka-perfect ng buhay niya, yung relasyon. Lalo na nakadate ko, nung after, kasi hindi naging kami kasi nga, OC, ayoko kasi ng OC. So, mahirap dalhin. Tapos magkaibigan kami. Kasi gano'n naman ako, friends ko lahat ng ex ko after. Nagaganyan siya, kinukwento niya sa akin na, ganito, binibida-bida niya sa akin. And then after 6 months, nagkahiwalay sila. Kinausap niya ako, kasi kaibigan niya ako. Tapos biglang nagkukwento siya, naku, ganito, ganyan. Sabi ko, pagkatapos mo pagkukwento-kwentuhan ng ang perfect ng buhay niyo, ganyan pala. Ganyan pala kayo. Si Lisa Marcos ba, Virgo? No, Lisa is a I think Lisa Marcos is a Leo. Kaya pala si Joey surfing at jiu-jitsu, no? Be like water. Be like water. Bruce Lee. Oo nga, no? Lisa, ano ba si Lisa Marcos? Ano bang birthday ni Lisa? Turtle. Ay, hindi.
Special sign turtle. Bartek. Si Lisa ay isang Leo. And it fits her Oh, personality. she's a Leo. Okay. Yeah, it fits her personality. The Leo always want to be the center of attention. Grabe Hindi naman. kasi the star yan eh. Like the lion, they always want to be, tama siya, yung my way or it's either your way or My my way or the highway. Oo, yung Leo. Kailangan talaga sila ang bida, ganyan. Kailangan sila, like for example, yung ginawa ni Lisa, nung pumasok siya, yung nang-agaw siya ng champagne, yung gano'n. That's very Leo. That's very Leo. That's very Leo. Lahat ng Leo ganyan. Pero yung bossy talaga na kasi yung bossy talaga na ano na they could really be like the boss and CEO, mga Aries. Aries and Capricorn. Okay. Mga alpha females, alpha males sila? Actually ang Leo is alpha, very alpha 'yon. Pero ang Leo kasi gusto silang center of attention. They really want to be the center. At mararamdaman mo talaga ang Leo. The Leo or anyone that has a Leo placement sa chart. Either the moon. Ako kasi moon ko Leo eh. So yung emotion ko parang Leo. I want to be sa relationship. Ganyan. Pero si kasi sun sign niya is Leo. So mararamdaman mo ang Leo sa isang room. Whoever is trying to be The Exanadora. Hindi na Exanadora. Actually, you will feel their presence. Kaya ako, pag may, saka yung mga lalaking Leo, talaga sila yung mga go-getter talaga. Pati mga babae, kahit mga babaeng Leo, sila pa maniligaw sa'yo, ganyan. Kasi sila talaga. Sa akin yung Leo, mapipil mo, but not in a good way. Sila yung parang bida-bida or kulang sa pansin sa room, kaya mapapansin mo. They always want to direct something. Walang compromise yan. Hindi, ganitong gagawin natin. Ganyan. Ayan na, bida-bida. Leo yan. Yung presence na talagang pag nakita mo, ay, shit, sino to? Kahit hindi nagsasalita o kahit nasa isang tabi lang. Usually, staging sila, ganon. Kaya ako pag may Leo lalaki, Gemini ako. Compatible actually kami, ang Leo at Gemini. Pero alam ko kasi pahintuin ang Leo, no? Parang may lalaki, unang dating ko dito, may lalaki. Unang tanong ko talaga sa kanya, let me guess your star sign. Sabi niya, what? Sabi niya, I don't believe it, but what? Sabi ko, you're a Leo. Sabi niya, how did you know? Sabi ko, yeah, because you're the kind of person that when you arrive, you really want to take charge. It's every time. Just look at now. You are taking charge. We just met each other. Right. You're just ask for my name and you already want to direct this moment. Yeah. Sabi niya, yeah, ako talaga ganyan. Pero ang mga Leo kasi, they want a domineering partnership. Charot. So swak na swak. The DNA in her. Feeling ganyan, gusto nila ng they would like to be the submissive in bed. Kasi yes, because they're already domineering in their everyday lives. That is their release. Yan sila nag-challenge. Okay. Gusto nila sa bed? Yung Leo, sila sa bed? Gusto na sila yung dinodominate sa bed? Oo, kasi they want a challenge. Kaya pumapayag sa... Yes, they want a challenge. Ganyan. Si PRRD Aries, alam mo maraming CEOs and etc., good leaders and etc., mga Aries. Erap was an Aries. Aries, si Aguinaldo Aries. And then Aquarius dalawa. Parang si Magsaysay, ano ba? Pero palang Virgo yung magtatay. Para September yun eh. Oo. Si BBM tsaka si Senior? Oo. Ayun. Sabi ni Arlene Basale, my father is a Leo, always in the center of sa buhay. Grabe siya. Ayun. Teka, meron nag-comment dito yung sabi raw ni Harry Roque, sabi ni Paul John, no one can order the president to do drug test. Roque as Digong spokesperson din. At actually, ito yung script ng mga bobong. Yeah, that's very true. That's very true. No one can order the president to do drug test. We are not asking someone to order the president. We're not ordering him, but we want the protector of the people to protect the people from a drug addict. Hindi ba pwede yan? Or a suspected drug addict. Ako yun ang ko. I want the protector of the people to protect the people from a drug addict or a suspected drug addict. Ayun. Ang sa akin naman, yung, ito kasing sinabi ni Attorney Harry Roque, nung spokesperson siya, na no one can order the president to do drug test because you are requesting the president to undergo a drug test. Inamin na nga niya na nag-fentanyl siya as prescribed by the doctors. Pagkatapos kayo, pinipilit nyo na mag-drug test siya, ano makikita ninyo? Di ba namang magpa-positive siya sa fentanyl, mga engot? Diba?
Wala namang test sa fentanyl eh. Ano bang test sa fentanyl o nagfe-fentanyl ka? I don't know, hindi mo magre-reflect yun sa drug test? Anyway, ano bang point na ipapadrug test nyo siya when in fact, inamin na nga niya yung medical condition niya at hindi siya ng fentanyl during that time? Inamin niya na gumamit siya ng fentanyl for painkiller. So, bakit kailangan pa-drug test? Inamin pa nga niya ulit yan. Yung first maisog sa Davao and then nag-press con. Inamin nga ulit Oo, yan. Sinabi niya kung paano niya kinonsum yung fentanyl as prescribed by doctors. I mean, anong gusto niyo hanapin sa kanya? Diba? When he explained it. In fact, if BBM is going to explain his drug situation, probably magkakaroon rin ng parang hatian dyan sa whether magda-drug test siya or hindi siya magda-drug test had he addressed it early on. Diba? Ang problema nga kasi ayaw namang pag-usapan ni BBM at all eh. Joey Sas, may nag-message sa akin, no? Very very interesting, no? Doon sa sinabi ni Cathy Binag, no? I remember this, no? Sinabi din ni Cathy na nung nakausap nga niya yung mga military, blah 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 and everything, may tumulong daw sa kanya ng initials is HE. Oo, na-mention nga yan sa na-mention yan sa may nag-message sa akin, possible ba daw na yung HE na yon ay si Hermogenes Esperon. Well, akala ko Heart Evangelista. Charot. Ano ba mga HE? Heart Evangelista, Hermogenes Esperon. Ano bang pangalan ni ano bang mga I na apelido? Enrique. Sino bang H na Enrique? Merong H, patay naman yun. Si Hubert Guevara naman yun. Well, Guevara naman yun. Hubert Evara. So, pwede siyang Hermogenes, Herbert Evangelista. Si Enrique Hill daw. Mahirap din yung initials to find. Meron bang socialite na HE? Sino bang mga E na socialite? Sino ba yung na-link ni Ramos? Baby Arenas. Arenas naman. HE. Sino bang HE sa circle nila? His Excellency putang. Well, hindi, baka yung HE rin kasi. Baka nickname to eh. Hindi raw sikat eh. Hindi raw sikat eh. Hindi, baka nickname to. Oo, pwede. Baka tawag talaga sa kanya HE. Hindi initial. Pero normally sa mga professionals, di ba, yung initials ng mga yun yung bosses, ginagamit. yun ang ginagamit, di ba? Pero I think, nung sinabi niya yung HE, alam niya na pag sinabi niya yon, alam nilang lahat. Oo. I think that's the goal. That's the message. Parang cryptic no? Oo. Baka yung HE na yon, ganun din ang tawag nila dun sa HE na yon. Oo. And probably yung HE na yon is one big part of the puzzle. Yeah. Pag na-mention in public, no? Talagang mapaparanoid yung mga makarinig nun dahil yun ang sinabi niya na tinulungan ako ni HE. So, wala yan sa JCI. I think the HE message is for yung mga taong, ito yung mga socialite. Parang sabing mga nisas, no? Parang nickname nga, baka Her Excellency or her, parang nickname. Hindi tunay na initials. HE is a nickname. At hindi nga natin siya kilala kasi nga, hindi siya sikat. So, ibig sabihin, nasa circle nila. Oo. I think Hermogenes Esperon will qualify as sikat eh, kasi dating ano yan. Oo, sikat. Pero hindi nga siya sa circle nila. Wala naman sa circle Esperon ni. Tama. Oo. Pero nasa military daw si HE. Sinabi ba na nasa military si HE? Hindi naman sinabi. Initials lang na HE na tinulungan ata siya. Oo, hindi nga rin natin alam kung babae or lalaki. Yes. Diba? Yeah. Kasi HE could be a nickname or could be ito Elizalde. May mga di ba may mga Elizalde sila? Oo, pwedeng we'll never know. I think yung HE, nung binanggit yung HE, alam na malalaman nung itong nung mga Gucci Gang. Oo. Ng Gucci Gang. Ang tawag sa kanila ay Gucci Gang Senior Edition. Alam na ito ng Gucci Gang Senior Edition.
Thundercat, Gucci Gang Thundercats, Team Thundercats. Gucci Gang Team Thundercats. Hindi kasi yung kay Brian Gorel noong 2008, that's Gucci Gang Rainbow Bright. Tapos, ito ngayon, Cathy Binag. Gucci Gang Thundercats. Gucci Gang Hindi na Thundercats. Hindi na voltage 5. Hindi na let's voltage. Ipopost ko nga yan. Yung mga, those who know, who knows. May minimension pa siyang sweepers, mga secret na nagbabantay sa Yan. Minention din yan, no? And she didn't realize na meron pala, no? Kasi parang kinonect niya dun sa mga kinausap niya sa militar. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Bakit ano? Ang daming General Ebdane? Gane? Gucci Gang Senior Citizen Edition. Gucci Gang Butod Edition. Who are you? You want? White shirt, 20. Oo, white shirt. Grabe, no? Tindi. May ano na yung may sinabi si ano kasi 'di ba sabi ni Cathy, ang hindi niya matanggap yung parang ang ano niya meron siyang statement na para raw sa kanya nabobobohan siya sa mga taong nagda-drugs. Kasi parang why would you do that to your body? Ganyan. Why would you do that to ano? Tapos yung nirereklamo niya yung mga ugali ng mga addict pag hindi nakabatak. Kasi sabi niya, kunwari, pagka, di ba, ganun naman yung mga addict, pag nakabatak, ang bait-bait, ang daling kasama, ganyan-ganyan. Pagkatapos pag hindi sila bumatak, dun ka magsasuffer kasi pag hindi siya nakabatak, yung mainitin yung ulo, nang aaway. Impulsive ang mga decisions. Impulsive yung mga decision. Ayan. Alam mo, meron akong, this is just a side topic na. Merong isang sikat na peking transgender. Itago na lang natin siya sa ganon. Meron siyang interview. Tingnan ko, ina mo kang nakabatak to ha. Yung mata kasi dilat na dilat, hindi nagbi-blink. Nakita niyo yan? Yung interview na yan? Actually, ganun siya, mukha siyang laging nakabatak. Artista ba yun? Artista? Bahala na kayo. Mukha siyang bata. Napos ko na rin yun. One-line personality, kuya. Oo, sabi ko, bakit ganito? Bakit hindi normal? Bakit hindi nagbi-blink buong interview? Tapos dilat na, alam mo yung parang gigil na gigil yung mata na gano'n, na parang, oo. Tapos lapot na lapot, alam mo yun. Oo. Tapos iba pa yung pagkalapot, tapos ano talaga siya, alam mo yung parang surprise. Ano? Pero yung nga nagbi-blink, bakit hindi ito nagbi-blink? Ano ba to? Parang dilated pa yung pupils. No? Dilated. Artista ba yan? True. Ibulong mo sa private chat kung sino. Mami Laika, panoorin mo yung recent interview. Dilated pa yung pupils. Bakit na dilated yung pupils mo? Hindi ka pa nagbi-blink, tapos parang surprise. Just a minute. Di ba nung tinanong Akala ko lang nakapansin, Joey. Napansin mo rin pala. Actually, medyo medyo parang mataas na yung radar ko dyan sa mga si Kuya Amy. Mataas na yung radar ko dyan sa mga adik-adik na yung parang, ay putang ina next time, saseryosohin ko na mga sinyales. Para hindi na ako nabibiktima. Ako rin. Alam mo kasi, meron kasi akong relative na nag-ES. So lumaki ako na nag-ES na. Tapos ganun talaga siya. Kaya hindi ko makakalimutan yung ganung lisik ng mata. Dahil lumaki ako ng relative na nag-ES. Kaya pag nakikita ko, batak ba? Naalala ko yun. Pero mukha abnormal lang, Sas. Ay, ganun hindi. Ganun hindi. Maraming mukhang abnormal, pero hindi batak, normal. Kita mo si Melay. Mukha rin naman siyang pero hindi naman siya. Si Billy Crawford. What do you think? Ay, hindi ko alam. Wala pa naman siyang labas na si Billy na nakakaiba. Pero medyo nila behavior si Billy. Aside from yung physically ang payat-payat niya, meron ba siyang erratic behavior? Wala naman ata. Wala naman. Alam mo, tinanong di ba si Cathy, sabi kung gumagamit pa or kung sa tingin niya isang ngayon gumagamit. And then sabi niya, side effect kasi ng gumagamit, kahit huminto ka, is yung panghiwi ka ng hiwi. Pero kapag gumagamit ka pa rin ngayon, yung grinding, yung nag-grind yung panga. Ibig sabihin nun, nakatira ka at that time kasi nag-grind yung panga mo, which is totoo po yun. Based sa experience ko sa mga kaibigan ko na minsan parang gusto ko sampalin nasa LRT tayo, ayusin yung mukha nyo para kay mga hyena ha.
Tama. Hoy, si si Ben-Hur Abalos. O yun. Sir, fix your face. My God. Involuntary muscle movement na yun, no? Oo, parang, bakit? Anong problema? Biktima ba ito ng stroke? Pero let me continue muna Joey Ansas, no? Yung sinabi ni Cathy, na sabi niya, bakit sila nagdodroga? Parang nandyan niya sa kanila lahat. At ang sinabi niya, ano bang sinabi niya? Hindi masaya yung buhay nila. That's why they need the drugs, di ba? Oo. So talagang, you know. Oo. Sabi ni si HE po, sabi ni Cathy, yung nagawa ng issue sa kanila ni Tony Boy, pero sabi niya, napatawad na niya kasi dahil dun sa nangyari, na-save siya dahil nakawala siya sa ganong sitwasyon. Ganun pala. Okay. So, hindi siya tinulungan ng direkta. Kumbaga, naging collateral yung kanyang pagiging safe. Oo. Parang collateral result. Talagang inaaway talaga siya nung HE. Pero ang naging result is nakawala siya dun sa ganong klaseng sitwasyon. So, in effect, na-save siya. Ganon. Oo nga, parang yun nga yata yung context ng HE. Oo. I stand corrected. Okay. Thank you. Ayun. So, malamang babae yung HE. Oo, kasi parang catfight yung nangyari nung di ba? Oo nga, no? Oo nga. No? Kasi ang ano doon is parang chinismis nga siya na milalaki siya eh. She's unfaithful to Tony Boy, no? Oo. Parang ganoon ang nangyari doon eh. Sabi ni Floren, Kuyang, sabi ni Floren, asawa mo ba naman si Butod? Sasayo ba yung buhok? Grabe sila. Diyos me. Pero in fairness, Joey, inamin ni Cathy Binag, na never siya nakarinig o nakakita ng babae na ni BBM. Which means, loyal si BBM kay Lisa. Well, wait, kailan naging wala, ano yung timeline na si Tony Boy at saka si Cathy? Anong years? Hindi, I think 2014? Hindi, I think kaya hindi niya nakita kasi tuwing magkakasama sila, kasama parati si Lisa. So hindi si BBM. Hindi kasama yung isa. Kasi yung isa naman kasi hindi niya sinasama sa sosyalan. Nakikita lang sila sa kanilang tagpuan at doon ay naglalabing-labing at sa tuwing pupunta kailangan merong fresh flowers kasi gusto niya ng fresh flowers. Ting 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 ting. Kaya siguro tuwing umaalis ang bansa at dumadating at umaalis ang bansa, kailangan may fresh flowers. Siguro yun din ang rason. Ganun lang po. Pero di ba, di ba the kwento in the Kaparangan was nag-live-in si BBM at saka si Girl Lalo. So parang gusto kong malaman kung ano yung time na kung saan si Tony Boy pa at si Cathy at kung nag-coincide ba siya dun sa alleged period na kung saan ay may katagpuan sa tabing ilog si BBM. 2014 nata eh. Parang 2013? Hindi, 2014 2012. Kasi kababago lang daw nila nung first time siya nila. I think 3 months pa lang yung relationship nila with Tony Boy, if I remember it, no? Nung dinala siya first time dun sa bahay sa Forbes. Oo. So, Kasi kung anong tawag dito, kasi di ba nung time na physically separated daw tong si BBM at saka si Lisa, are they still going out together as a couple, si Lisa at saka si I do not know kasi parang I was under the impression na na talagang full separation yun. Full separation yun eh. For I think 2 years, no? Oo. Ayun. So, if that's the case, teka, ano yung timeline na magjowa si Florendo at saka si Cathy? Ang kwento ni Cathy is that first time niyang ma-meet si Lisa at saka si Bongbong sa Forbes. Nung bago pa lang sila ni Tony Boy. Okay? Now, if BBM and Lisa were de facto separated during that time, hindi ba parang magkakaroon ng problem yung kwento ni Cathy? Kailan ba yung separation nila, alleged separation nila ni Bongbong tsaka ni Lisa? Well, ang sabi sa mga yes, during nung
period na senador si BBM. Prior maging senador at saka nung time na senador si BBM. Kasi matagal parang 7 years daw eh. Ang separation? Yes, ang masasayang araw sa tabing ilog. Hindi pala 2 years. Hindi. Oh, okay. Live-in daw yun eh. 7 years, may condo raw sila. Okay. So, kailan ba yung senador siya? Up to 2016. 2012 sila nag-umpisa. So, it's prior to 2012, yung separation ni Lisa at BBM. Kaya nag-iwalay si Tony Boy at saka si ano? Si Tony Boy at saka si... Yata yun. Kasi parang may nasabi si Cathy na during pandemic yung pinakamalalang down na 2020 ata sila naghiwalay? 2020, so ibig sabihin, 2010. So ibig sabihin, nung time na na-meet ni... ako pwede pa lang Senador siya. So senador si Bongbong. So way before yung separation. 2010, magjowa na si Magjowa na si base sa kwento magjowa na si BBM at saka yung girl niya. So, nung na-meet ni Cathy si BBM, 2012. de facto separated na tong dalawa. Hindi, parang 2012, Joey. Yung first meeting nila. Parang 2012. 2012 na. Kung 2012, jowa na yan ni magjowa na si Bongbong, magjowa na si Bongbong at saka si Kineme. Ayun. Okay. So that's ayun. Okay. 2012 na meet ni Cathy, which is 3 years na sila ni Tony. Oh, so, yes. 2009. So, hindi pala 3 months, 3 years pala. Feeling ko papasok pa rin yung sa period na mag-shota na si meron ng kalukadidang si BBM eh. Ayun. Alam mo, yung kay Brian Gurel, ganyan din naman ang strategy ng high society. Siniraan si Brian Gurel. Oo. Pero hindi sila nagpa-drug test. Oo. Kaya dapat ito, wag natin i-let go yung call for drug test eh. Drug test, gano'n. Tapos every time na nagsasalita si BBM about war on drugs, drug test. Win your personal war against drugs, BBM. Diba? Bago ka mag-eme-eme dyan. Ayun. 3 months lang daw. Pwede namang pinagsabay, Joey, sabi ni LC Xiao. Pwede, pero kasi allegedly kasi yung, ang kwento sa parang kasi, physically separated. Parang, talagang walay na sila na Okay. Oo. Hindi po magpapadrug test yun kasi alam niya na magpa-positive siya. Di ba sabi ko nga sa inyo, napakadaling ang patin nito eh. Girl, kung wala kang nagawang masama, drug test lang yan, Diyos ko dahil. Exactly. Kasi naisip, ano bang kinakatakot mo sa drug test? Ayun. Di ba? Ikaw, mamilay ka, may drug test ba kayo sa company nyo? Meron, pero random. Yung ipapatawag ka na lang. Tapos, yun, drug test ka. Binugbog ba naman? Maglo-loyal talaga yon, sabi niya. Alam ko na siguro yung mga ganyan chismis na sakitan. Kasi nga, because of, Drogate. Oo. And alcohol. Kasi, kapag dumating ka doon sa puntong expired ka na, alam mo yung pababa na yung amats. Talagang mainit yung ulo mo, bumutin ka, hindi ka pwedeng kausapin. Yes. Ayun. Oo nga. You'll be chasing the next fix. Yung naman, yung parang inference ko dun sa period, iniisip ko lang, pagka yun yung ginamit nila na, hindi totoo yung kwento ni Cathy kasi separated kami ni Bonget during that time. Baka ganun niya. Ano ang galing yung sabihin ni Lisa, di ba? So it would be a tacit admission of the rumors na Of the oo. Pero anyways, maybe they could go through to that length siguro just to in desperate desperate times calls for desperate measures. Pero nandun kasi yung USB flash drive eh. Yung mga pictures nga, sabi ni Cathy nga, di ba, mamilay ka, sinabi niya, hindi siya nagdi-delete ng mga photos. Sabi niya, sakit ko kasi yun, hindi ako nagdi-delete ng mga photos. So, ang dami ko sa naiba. Tingnan mo. So, talagang ang dami.
Kasama kaya pangalan ni Ben Hur sa flash drive? Ako feeling ko hindi pa part si Ben Hur ng Inner Circle. Hindi pa yan. Hindi yan. Feeling ko hindi siya part ng Inner Circle. Baka nag-audition pa. Yes. Nag-audition. Hindi naman siya dating ganun, di ba? Mm. Pag nagsapag yung itsura niya, hindi naman gumingi-wingi. At may mga pag-ganun na si Ben Hur. Oo nga eh. Ang lala. Ang lala. Ayun. Yung ano talaga yung sobrang involuntary talaga. Tapos yung press con niya na tinatanggi niya yung sinabi niyang deepfake, yung video fake, hindi raw totoo yung video na pinalabas ni Harley Quinn. Yung araw na yon, yung Sona Day, nag-press con siya at yung itsura niya talagang di ba, yung gumagano talaga. Nanginginig talaga yung buong Joe eh. Di ba, Joey? Which, oo. May sex video kaya sa USB. Naku, naloloka nga ako, iniisip ko, sabi ko, naku, gusto nyo talaga mag-react ng mga tao, mag-ilabas nyo na yung sex video na yan. I-publicize nyo yung sex video na yan. Parang kaalaman na. Alam mo talaga yung showbiz, ang dami nagagawa. Kasi kung hindi siya pumasok sa Black Rider, di dapat charot. True. Ayun. Anyway, ayun. Hosha, ang tawag dito, meron pa ba kayong mga last words or whatever at nang makatulog na tayo dahil mag-aalas stress na ng umaga? Ayan. Wala na. Okay. Baka na susunod ng kabanata, no? Abangan. Ano ba naman ito nagpapadala sa akin ng... Ano naman yan? Hindi na naman yan expose sa Reuters, ha? Baka iiyak na naman kayong dalawa ni Joey. Hindi naman nagpapadala sa akin ng Instagram ng isang tao. Diyos ko dahil. Ano sabi? Nakita ko tuloy yung mga possible members ng Voltes Picture. Anyway, have a good day. And in fairness, yun lang. Sige, thanks. May taggy na ba dun sa Voltes 5? Meron na. Meron na. Oh. Actually, yung anak nga nung Teggy dun sa Voltes 5, nilike niya yung Instagram ng Instagram feature noon about Inigo Subel. Oh. And this Instagram feature is this. Okay. With the Polo Club owned by Martin Romualdez? Ayan. Oh, the Dark Prince. Ayan. Okay. Basahin nga natin, Inigo Subel, cover story of Metro Magazine, March 1990. At 33, Enrique Subel's once wayward scion has kicked his addiction to drugs and drink and is ready to enjoy being responsible. But that doesn't mean he stopped being the most controversial of the young Subels. The last time anyone read anything substantial about him was almost a decade ago, when Inigo Subel married model Maricris Cardenas in a lavish wedding ceremony at the family homestead in Calatagan, Batangas. Panorama magazine described the event as the wedding of the decade and published an extensive story of the affair, complete with photos of the young bridegroom. Back then, he was a lean, strapping young mestizo grinning rakishly at the camera while clad only in a towel, looking appropriately sober in front of the altar with his beautiful bride. Smiling heartily while his family and the farmers of Calatagan cheered him on. The personality indelibly etched in the public mind by these images was that of a young man blessed with everything. Blessed with everything one needed to succeed. An illustrious name, the vast fortune to go with it, good looks, a beautiful wife, and a job at a family corporation. How could Inigo Subel, then 23, possibly fail? And what could ever go wrong in a life as poised for a takeoff of his? Sadly, what everyone thought would be a case of wealth and background combining to produce a young son, God, quickly turned into yet another example of how the offsprings of the very rich can turn their gilded lives into disasters. Before long, Manila gossip mills were churning more news about Inigo Subel. He was a drug user and was affecting his work. His marriage was breaking up. He was an alcoholic. He was passing off high-grade cocaine to other members of his privileged young set. His father, Enrique Subel, was unable to stop him from indulging in his habit, and as a result was beginning to find his son more an embarrassment than an asset to the family organization. The hearsay pointed to one unforgivable sin. Inigo Subel had misused money, power, position. In a country where chances and opportunities are stingily given, he had wasted his life.
Grabe yung ano he was a drug user and it was affecting his work. His marriage was breaking up. He was an alcoholic. He was passing off high-grade cocaine to other members of his privileged young set. Yun. Polvoron Circle. Mm-mm. Wow. Ayun. Anyway, yung interview na to pinagmamalaki niya na sober siya for months. Kita mo si Inyo Sobel, inamin niya, pero hindi na raw siya, diba? So this now lends credit to what Nikki Cositing said. Was saying, Diba? Mm-hmm. Sino ba kabarkada niya yan? Mm-hmm. There you go. Mm-hmm. If you know, you know. Ayun. Ano yan? Okay. Siya matulog tayo. Why are you even here, Joey, at 3 a.m.? Tulog na tayo, guys. Pero yun na nga lang, no? Ako na akong pakialam sa mga tao, sa mga ordinaryong tao, dahil wala naman kayong ano bang gagawin. I'm calling on those who have the duty to protect the people, protect the people from any addict and or suspected addict, because it is your duty to protect the people under the Constitution. Thank you so much. True. Ayan. And for that, I give you a 9.9. Candidate number 10. 9.9 and our new Miss Universe 2025. Sige na. Sige na. Bye, Sas. Bye, Joey. Miss Light. Bye. Guys, bye, guys.